Ayan na yung nagawa ko. At ito, tatakpan na lang yan. Tapos babalik na lang yung ano doon, yung kanyang takip din dito. Tapos yan, nag-abang na rin ako ng palabas dito, mula dito sa loob para ito ay masuplayan mula doon sa kabila. Tapos ito naman, suplayan papunta doon sa kabilang outlet. Guys, ayan, di-deliver na natin yung panel board. Ayan. Ano kay dude? Ilagay ko na doon sa loob. Tapos ibigay ko na yung resibo. Yeah! Meanwhile, Good morning guys. At yan, nandito ngayon ako sa Baisa. At welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon ay ito, makabit ko ito mamaya, panel board. So doon sa sa aming kapilya. So papakita ko muna yung laman kasi ito iiwan ko yung laman dito sa bahay. So yan, papakita ko mamaya kung paano ito ikabit. Bali, tatanggalin ko lahat ng laman niya para iiwan ko lang dito. So sa kanila natin ikakabit yung ating mga breaker kapag okay na talaga siya. At isa pa doon ay wala pang pinto yung aking pagkakabitan nito. Okay, so pasulyap lang. Oje, alasin natin, Je. Gagawa ka ba? oh, happy lang ako. Ayan, si Gian, kasama ko doon. Happy lang. Pasok kayo. Ay, may pasok ka pala ngayon, no? Oh. Anong oras pasok mo? Hapon. Sa hapon. Tanghali pala. Ay, alas 2 gano'n. Ano na? Okay, sige. Pwede 1, 2, 3. Apo, 1, 2, 3, 4, 5. Ito pwede po magdagdag dito kung sakali po na kailangan natin ng another load. Mali yung ating 20 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 20 ampere. Tatlo na 30 ampere. Tapos yung main natin 175. So yan ang ating brand ay Schneider siya. Yan. Yan yung kanyang laman. So tatanggalin natin to. Kalasin natin yan. Yeah. Nandito na kami sa aming pong pinapagawang kapilya at yung pinagawa ko kay Jihan. Kulang pa ng chipping. Pag-chipping, ayan, padagdagan natin. So yan kasi ang sukat ng ating panel board ay 16 inches by 26 inches. So ngayon, ito ay ang gilid kulang lang ng konti. So para may allowance at makain siya ng mabuti ng ating simento, dagdagan natin to. Tapos dadagdagan din natin sa taas. Yan. So bali ang ating dito ginamit na CHB o hollow blocks ay concrete hollow blocks ay 4 lang. Kaya manipis na yung ating dito wall. Kaya ang mangyayari niyan, magkakaroon tayo ng dito nakalabas na konti ng ating panel board. So hindi natin sasagad doon para yung likod ay makain niya ng halo o yung simento yung likod. Yan, sige. Dagdagan ko muna. So yan, nadagdagan na namin ni Jihan ng butas. Bali, i-prepare ko lang yung mga PVC dito. Mag-elbow muna ako. Ang dadaan dito ng mga PVC ay bali, meron tayong isang 1/2 para dito sa ating countertop. So ibubukod ko yan kasi ito ay gagawin natin parang
pinaka-special purpose na outlet. So pwedeng gamitin yan para sa rice cooker or sa mga matataas na load na saksakan. So tapos mayroon tayong 1/2 din papunta dun sa ating outlet. Ayan ay pupunta din dun sa kabila at doon sa may grahe banda. Tapos mayroon tayong 1 1/2 na para sa ating main. So bali hindi ko elbowin yung para sa main kasi medyo manipis yung na-deliver. Tapos meron tayong 3-port na tatlo para sa supply ng ating aircon palabas ng dito ng grahe. Tapos pupunta doon sa may kabila sa may fire exit area kasi doon yung ating condenser. Tapos meron tayong uno, yan 1 inch na mag-i-elbow naman siya mula dito. Tatagos naman yan papunta doon sa may tubo doon na galing yan ng second floor. So yung mga home run ng second floor ay dyan tatagos papunta dito. Yan. So kasi dati ito guys ay hindi ganito yung plano. So bali na revise. At hindi ko rin may papakita sa inyo yung plano nito kasi nga hindi na po nasunod natin yung dating plano natin. So yung gagawin ko pala guys, hindi ako gagamit ng adapter doon papunta sa panel board natin. Kaya ang iilbuhin ko ay yung may hub. Ito kasi gagamitan ko lang siya ng end wheel. So kung makikita nyo po sa aking pong sa amin pong mga nakaraan na mga vlog ay gumawa ako ng end wheel. Yun ang ginamit ko para sa papunta sa ating panel board. Yung hindi na ako gumamit ng adapter kasi mas maganda pag end wheel ay maluwag yung ating wire. Kaya dito ako mag-i-elbow sa part na to para yan yung papunta sa ating panel board. At yan, inuhukay na ni Jihan yung natin para sa ating home run magaling sa second floor. So yung ating PVC ay makapal ito, magandang brand, kaya maganda ito i-elbow. So yung D1 guys, basta makapal ang iyong PVC ay maganda yung buhay yan. Tapos sa ating pag-iinit, meron tayo nakareling tubig para madali natin mapatigas muli yung ating ininit na elbow. Yan, tapos ang haba ng ating elbow na gagawin ay 100. Yan, 100 cm. So, tandaan natin yung 100 cm. Yan. So yan, nakapag-elbow na ako ng mga PVC at susunod ko na yung paglagay ng panel board. So yan, papakita ko kung paano ang pagkabit ng ganito. So bago natin ikabit yan, tanggalin muna natin yung takip.
So, yung kapal ng ating ano guys, panel board ay 16 centimeter siya. So, mas makapal pa siya dito sa ating wall. So, ito ay halos ano lang, ito ay halos 14 centimeter lang. Kaya, ang gagawin natin yan guys ay kakaroon tayo ng ano, allowance dito. So, yung ating panel board ay nakalabas siya dito. Kasi, ito, ang ibabaon lang natin dyan ay halos, ano lang, magbabaon lang tayo ng mga 10 cm para mayroon tayong allowance sa likod na lalagyan natin ng halo. So, ang likod niyan ay lalagyan natin ng chicken wire para kumapit yung simento. So, bago ko siya ikakabit, bubutasan ko muna yung mga PVC. Kung ilan yung PVC na ilalagay ko dyan. Yan yung butas niya dito. So, bali mayroon tayong para sa main, 1 1/2. Tapos, 4 na 3/4 ang ilalagay ko. Kasi nga, maglalagay pala ako ng spare papunta doon sa second floor. So, bali ang tatabi doon na isang 1 inch at isang 3/4. Tapos, tatlong 3/4 para sa mga aircon. Tapos, dalawang 1/2. Ayan. So, yung ating gilid ng ating panel board ay ito. Bali, 46 cm yan, papunta doon. Ah, 16. Bali, mula dito, 16 inches yan, papunta doon. Tapos, mula dito, allowance tayo ng mag-allowance tayo ng 6 cm. Yan. Allowance ako ng 6 cm. Yung 6 cm na yun na yung butas natin magsisimula. Yan yung 1/2 para dito sa ating countertop. Yan yung butas natin magsisimula. Okay. Tapos, mula dito, papunta dito, 5 cm lang ang inallowance ko. Yan. Ayan, markingan ko na yung aking mga bubutasin. Bali, ito ay 1 1/2 yung una dito. Tapos, 1/2. Tapos, 3/4, 3/4, 3/4, 1 inch, 3/4, 1/2. Tapos, ang layo nito dito ay 3.5 cm. Tapos, pagdating dito, sa 3/4 papunta dito ay 4 cm na. Tapos, 4 cm. Tapos, mula dito, 3.5 cm, 3.5, 3.5. Tapos, 4.5 cm para maganda yung allowance natin. Hindi sila magbanggaan pag naglagay ako ng end fill. So, butas na. Meron akong 4 na pang butas na size. Ito ay 1 1/2. 1 inch. 3/4. And 1/2 yan. Yan natin mga holes na gagamitin. So, unahin natin pang butas yung 1 1/2. Yan. So, ayan, nabutas ko na yung mga dapat paglalagyan ng mga PVC. Tapos, ako ko ilagay yan. Ayan, puputulin ko muna.
yung mga bakal. So hindi naman po yan makakaapekto sa tibay ng ating wall kasi nga itong portion lang naman ang nawalan. At syempre matibay po yan kasi pag ito kumapit na yan at nasiminto na, titibay po yung ating panel board. Hindi po yan basta-basta tatanggal. At syempre naiipit po ng mabuti ng siminto yan kasi may mga allowance tayo sa gilid at sa taas. Tapos ito ang ating tanda. Bali guys, kukuha ko lang ng gitna yan na 130 cm para hindi masyadong mataas yung main, yung kaya-kaya ko lang abutin. So ikakabit ko na siya at lalagyan ko lang siya dito ng stopper na kahoy na tuwid. Papakuan ko dito tapos sabit ko yung panel board tapos sisimintuan na. So yun na guys, dinuhitan na natin yung ating ilulubog. Bali ito 10 cm to papunta dito. At ang natira natin ay 6 cm. Yan. Ito 10. Yan. So halos meron tayong 1 1/2 inch pala na natira doon sa likod para ay pakain natin yung ating panel board. So ayan na siya. So ilalagay ko na siya. Tapos lagyan ko na ng halo dyan. Tapos yung lapis ipapantay ko lang dito yung kabilaan. So ayan na guys, lowbat na yung cellphone ko. Ayan, napapyawan ko na lang yung aking mga nagawa. So ayan na yung resulta nya. Ayan. So hindi ko lang alam kung kakayanin pa mamaya kasi ano na lang to 7% na lang. Nalagay ko na lang dito yung mga tubo pababa. Tapos yung end bill. Tapos sa likod sisimintuhan ko na lang. Bali nilagyan ko na siya ng chicken wire sa likod. So yan na siya. Yan. Bali ito yan sa likod oh. Yan, nilagyan ko na siya ng chicken wire para kumapit yung ating simento. Tapos yan, inipit ko lang siya ng screw na para doon sa ating mga breaker. Yan. Okay, kung kakayanin pa mamaya ipapakita ko siguro. Okay. So dito ay nagbabakal na si Utol at ayan na. Sisimintuhan na nila yan. Bukas na. Yan no.
So ayan guys, may natira pang 1% sa aking charge ng cellphone. Ayan. Ayan na yung nagawa ko. At ito, tatakpan na lang yan. Tapos babalik na lang yung ano doon, yung kanyang takip din dito. Tapos yan, naipapunta ko na yung para dito sa countertop na abang. Tapos yung para dito sa isang outlet. Tapos yan, nag-abang na rin ako ng palabas dito mula dito sa loob para ito ay masupplyan mula doon sa kabila. Tapos ito naman supplyan papunta doon sa kabilang outlet. At ito ay hindi ko na pantay, hindi ko na tapos. Si Donald na lang ang magtutuloy niyan. So hindi ko na siya kinaya. So yan lang guys, sana ay meron ulit kayong napulot na kaunting kaalaman sa akin pong ibinahaging skills. Ayan. So hanggang sa muli po, God bless po at salamat sa patuloy na pag-suporta at pag-subscribe po sa aming pong YouTube channel. Ingat po tayo.